Hello, good morning everyone. So here I am again to give some information. It's because it could be isa to sa mga tanong mo, most especially if you want to have this chicken heritage at your home. So sino nga po ako? Ako po si Miss Rose Piquer, of course. Willing of course to share something na sabi ko nga, I didn't share anything na hindi ko na-experience. So that's why this time, ang i-share ko sa inyo is that gaano ba kaganda ang mag-alaga ng mga heritage chicken na sinasabi natin. Well, makikita nyo sa aking video of course sa Facebook ko and then dito sa YouTube account ko, meron akong iba't ibang breed ng chicken na ipinopost. So, that is actually real na slightly. Nainlove ako sa pag-aalaga ng mga manok. It's because for several reasons. But then in reality, of course, I just want to tell you also, share to you also those disadvantages na may encounter nyo and na-encounter ko na din sa pag-aalaga ng mga manok po na ito. So, of course, first, gusto ko ipakausap sa inyo na kung sakali man magkaroon na ito ng ads, do not skip. Tapusin po natin. Thank you! And of course, please subscribe and you can also share this video to others, most especially yung mga nagtatanong din tungkol sa pagmamanukan. Overall, I would say na if you really wanted to have this chicken heritage or pag-aalaga ng mga manok sa bahay ninyo, sa inyo lamang, kasi sa amin malapit lang naman yan sa bahay namin, kung naandun yung interest mo, of course, you will enjoy. But then, sabi ko nga, I have to share at least 4 advantages and 4 disadvantages of this having chicken heritage at your home. First, of course, the advantage. One of the advantage that you will have to harvest an egg daily. You will have to harvest an egg every day. So, mag-harvest ka ng mga eggs mo. But then, remember that for those chicken heritage na meron tayo, ano yung mga halimbawa natin? So, meron tayong Black Astrolore, Speckled Sussex. Kung sa akin makakita mo, sa video na iba ko, you can follow it. Madaming breed ng chicken meron ako. Isinabay ko na din yung tinatawag na Ayam Simane. Meron din akong Blue Dominant. And meron, kung sa mga expensive naman na chicken, meron tayong Wyandotte. You can check it. Maganda, maamo, and may kakaibang paplong ang ating what do you call this one? Wyandotte na meron ako. So, meron din kaming Cochin. So kung sa Cochin naman, may iba-iba siyang tawag. Para sa syempre ng Wyandotte na yon. So, meron tayong Choco Orpington, White Orpington, and yun, sabi ko na yung isa, di ba? Speckled Sussex. So, madami. And usually, kapag nag-start kami, we started 1 rooster and 2 hens. So, sa pag-start namin yan, halos, yun na yung nagiging beginning namin, of course. Nagkakaroon ng eggs. But then, minsan, may mga pagkakataon na hindi masyadong maganda ang eggs for some reasons, of course. So, balikan ko yung sinasabi natin, first advantage, of course, is that you will harvest an egg daily. Pero, always remember po na there are some breeds na hindi sila daily magbibigay sa inyo ng eggs. May mga araw na sunod-sunod, meron din araw na alternate lang nabibigyan ka. For example, ngayon nagkaroon siya ng egg, the next day wala mo na siya, and then the next day naman meron. Pero meron mga specific na types of chicken na may ganong sitwasyon. Another thing is that kapag kulang ang ating binibigay na pagkain sa ating mga manok, of course, konti ang ibibigay sa yung eggs. Pag gutom sila, so dapat mas maganda ang kain nila para mas makapagbigay sila ng eggs, of course. Now, kapag pinag-usapan naman natin ang eggs na yan, sa susunod or sa ibang videos natin, pwede natin yung malaman ang tungkol sa eggs na yan. Okay? Ano pa? So, yun lang. Yun yung pinaka-first benefits, of course, na you will having this what we call chicken heritage at your place po. And of course, the second one is that i-consider mo siya as your pets. You know what? Hindi ko naman sinasabi na this is more than better than other pets that we have at our home. So of course, meron tayo dibang cat, meron tayong dog. But then in my case, sa akin, since meron kaming
chicken na ganito, I am very happy and I consider it as real pets. It's because nagpapasaya sa akin every morning kapag gumigising na ako, most especially kapag nakakitaan ko siya ng egg, which is that egg actually pwede nating makonsume or isa sa pamamaraan para makapagpadami na tayo ng ganyang breed compared to others. For example, yung dogs, kasi may dog din ako. Pero tinatawag ko siyang Aspin, asong Pinoy lamang, o nakasabay na dito ang asong Pinoy, di ba? Yun. Of course, we consider as a pets. But then, after nyan, sa reason na yan, nagkaroon din kami tinatawag na business. Bakit? It was the time na, sabi ko nga, di ba, yung pinaka-purpose lang namin was that magkaroon ng pets. But then, nung paulit-ulit na ako mag-post sa Facebook account ko, saan pa, most especially sa Reels, kahit mga malalayong lugar, nagkakaroon silang interest for this type of animals or pets. So that's why they communicated us, showing that they are interested for having that type of breed. So that's why we sell an eggs, yung mga fertile eggs, kasi yung mga unfertile na sinasabi, meron din na bumibili sa amin. Kasi meron kaming munting tindahan, 10 pesos yung isa kapag unfertile, and kapag fertile naman siya, nakadepende po sa breed. Kasi there are some breed, for example, yung Wyandotte natin, expensive po siya compared doon sa egg ng Black Australorp. Yung Black Australorp, sobrang ganda ng kanyang egg kasi brown na brown po siya. And yung Wyandotte naman na mention ko, kakaiba din ang kanyang shape, pero still, of course, magkaiba din ang kanilang price. And after that, having a business next is that the fourth advantage is that satisfy your interests. Again and again, at the very beginning, sinasabi ko sa inyo, baka meron kang tinatawag na hesitant to have this kind of pets, or should I say business na tinatawag. Sabihin ko sa iyo, if that is in your interest, of course, you will enjoy it. Diba? You will be satisfied, most especially kapag ka meron ng egg, and kapag meron ka ng sisiw, and nakapagpalaki ka na ng ganyang breed ng chicken po. Okay na? So those are the 4 advantages of this chicken heritage at your home. First one is that you will have egg. Second one, we consider it as our pets. And of course, the third one is business. And of course, it will satisfy to your interest. Now, let's talk about this, what we call disadvantages of having these pets. Of course, in any cases naman po, meron tayong may encounter na mga tinatawag na disadvantages. First, of course, is the budget. Why? It's because, sabi ko nga sa inyo, yung gantong klase ng pets, of course, kailangan natin silang bibigyan ng sapat na pagkain. Isa na po dyan ang feeds. It is not true na they will survive sa pamamaraan lamang po ng tinatawag nating organic. Organic, sabihin natin na meron lang tayo dyan na tirang kanin, mga dahon lang. Iba ang katawan ng mga manok kapag merong feeds na tinatawag. So with that, of course, I still consider that as medyo kung wala naman tayong enough talagang budget. Kasi, di ba, yun, yung isipin natin, na budget natin. Most especially kapag nagkakasakit ang ating na mga alaga. So kapag unexpected na nagkaroon ang ating mga alaga, of course, isa yun si isipin natin na medyo disadvantage slightly, kaya dapat marunong tayo, magaling tayong mag-alaga, of course, ng ating chicken. Budget. Next one is that, of course, yung effort na ibibigay mo. Hindi po kasi siya compared to other pets natin sa bahay na yung pagpapaligo sa kanya, hindi siya daily, yung pagpapakain sa kanya. No. Ito po kasi yung chicken natin, starting in the morning, pagising ko pa lang, nagigising ako ng 4 a.m. It's because pasok pa ako sa school, 4 a.m. siya na talagang asikasuhin ko. Of course, I have to clean the area, tatanggalin ko yung kanilang mga ipot. Next is that, magpapalit ng tubig, magpapakain sa kanila. So, I consumed 1.5 hour para lang sa pag-aasikaso ng mga manok na ito. Okay, so effort. What else? Kapag may mga sakit sila, pag may mga sakit, kailangan talaga ng i-monitor mo. What else? Ano pa? Syempre, of course, i-monitor mo yung mga eggs na yon, yung mga sisiw na yon. So, yun yung mga asikaso mo. Yung eggs,
Kasi check mo yung kanyang number of days, yung mga CCU din, kasi mag-vaccine ka sa kanila. Lalo yun, syempre, yung mga matatanda. Okay? And of course, kung i-consider mo siya sa business na sinasabi ko kanina, kung gugustuhin mo na talaga siyang maging negosyo, a little bit difficult on my part. I don't know sa iba. It's because, since this is expensive, hindi lahat bumibili ng ganitong klase ng tinatawag na breed. Kung kaya naman, kapag madami ka na and gusto mo na siyang ibenta, mahirap. Kasi hindi lahat bumibili kasi nga mahal siya. Hindi siya tulad ng ibang ordinary lang na mga breed of chicken. Next, of course, is it is sensitive and kailangan natin ng patience. Bakit? Kasi yung mga manok namin po, meron siyang tinatawag na kulungan. So, sa kulungan na yon, kailangan ibinababa ko pa ang cover sa kanila, lalo na kapag maulan. Pag sobrang init din, kailangan mailiwala sila. Bakit? Kapag extreme ang temperature, of course, sobrang lamig, sobrang init, doon nag-start ang pagsisipon ng mga manok na meron tayo. So, kapag napabayaan, hindi mo magamot siya, mamamatay, sayang. Sabi nga natin, yun ay mga mamahaling breed ng manok. So, yun. So, para sa akin, yun ang 4 na disadvantages, of course. Kung i-consider natin, medyo magastos po siya kasi kailangan yung pagkain pa, i-monitor sa budget. Next one is, yung effort mo talaga kailangan solid. You have to give all your best for this kind of pets. In the morning, lunch, and in the afternoon, kailangan i-monitor mo para hindi magkasakit ang iyong mga manok. Ano pa? Konti lang kasi ang bumibili ng gantong klase, breed ng manok of course, and of course sensitive. So, kailangan patience ang pinaka-importante dito. Well, as I discuss those disadvantages and advantages of having a chicken or heritage chicken at your place, kung talagang gustong-gusto mo ang pagkakaroon ng manukan, huwag mo masyadong iisipin yung mga disadvantages na yon. Of course, there's a way, if there's a will na tinatawag. Sa amin, since magto 2 years na kami, 2.5 years na kami sa pagkakaroon ng heritage chicken, of course, na-embrace na namin yung mga negative na yon or disadvantages na yon. When it comes in budget, we do all our best para at least mabilhan, makapagtipid. Naghahanap kami ng mga pagkain ng manok. Kapag mainit, inilalabas na lang namin sila para makapagtuka-tuka syempre ng mga insekto o ano man dyan na pwedeng matukaan nila. Kasi totoo po ito na anumang kinakain ng manok, yun alam nila na talagang suitable yung pagkain na yun sa kanila. Ano pa, yung effort, sabi natin kapag interesado tayo, minsan kapag kahit mapagod tayo, wala yung pagod na yan kapag gusto natin ang ating ginagawa. And of course, pagdating sa business, kung sobra ng dami ng iyong chicken at wala kang napapalabas, control mo yung egg na yun, di ba? Control mo yung egg, kasi egg naman ang ibenta mo or i-consume mo yun. What else? Yung patience na tinatawag, of course, importante yun. So, again and again, sana ay may natutunan kayo sa video nyo ito sa akin, sa ganyang tanong mo, sana inasagot ko. Having that kind of question, maganda ba ang pagmamanukan? Well, nakadepende pa rin po yan sa iyong interest, sa iyong kagustuhan. Dapat lamang po ay maging handa ka, hindi ka syempre ma-frustrate agad-agad. Alright, so I hope you enjoy it and I hope na nagustuhan niyo din po. Thank you so much!